Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Ako sir, maganda kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ah. Ang ganun sir, nung ako yung ano dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sir yan sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So, pagdating nila, ginaid ko, tapos, Imagine, di ba? Etong taong Marines na to, etong taong yung Marines na yan, magsasalita ba yan laban kay Tuta Soto? Samantalang si Tuta Soto ay napakalaking tao. Magsisinungaling ka lang para labanan ng isang malaking tao. Di ba? Yan. Talagang totoo yan. Talagang straight to the point. Pinangalanan. Talaga si Tuta Soto talaga. bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Madali, sino itong boss? Si Saldico? Ah, Sino yung boss? si boss Saldi ko po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator, tapos kasabay niya, paakyat. Tapos yung malita, kasabay rin po. Pero ano tumanggap? Oh. Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat nun sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero, Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay ano talaga, confirm. Kay Senator Otto. Opo, kasi nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko alam sir. Hindi kasi ang Eh, ginagawa niya Itbulaga eh. Oo. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa Kalokohan nila sa Itbulaga, dinadala niya sa Senado. Dami nilang kalokohan yan. sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Nambulaga ron. Pero sa akin naman, Nambubulaga. hindi naman ako magsabi ng kasinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay doon sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Nagyari tayo dyan. Ha? So sino naman yung tayo dyan. kumuha? Baka may ibang nakakuha nun. Di ba? Nagtatanong lang. Yan po, mga kababayan at mga kapads press. Dahil sa issue pa rin ng NBI versus 18 Marines, ay maraming buwelta ang ipinamalas ng mga 18 Marines dito sa interview ni Banat Bay. Sa bidyong ito, makakapanayam ang 18 ex-Marines nila Banat Bay na parang bagay nasa hearing na rin ng Blue Team, di ba? Blue Ribbon Committee. Yun nga lang, limited ang ibinigay na salaysay. Kasi sa Senado, on the record doon eh. Doon, pwedeng ilabas na ang mga nalalamang alas ng mga Marines dahil talagang mabubulat-lat ang talagang mga ebidensya. Yung mga tipong may kalakip na ebidensya, di ba? Pero napapansin natin kung bakit hanggang ngayon ay super lakas pa rin ng loob na magsalita ng mga ex-Marines. Yan ang tanong. Pero kung akong tatanungin, nasa katotohanan kasi sila na may totoong ebidensya. Hindi kagaya ng mga inaakusahan nila na mga sinungaling, na politiko, na napakahirap naman talaga na depensahan ang mali at mga kasinungalingan. Mahirap kasi magsinungaling, sa totoo lang. Hindi kasi sa kagaya sa totoo, straight to the point. Walang kaba-kaba, walang alinlangan. Kaya nga nasa katotohanan kasi sila na may katotoo ng ebidensya, di ba? Kaya dito sa nangyayaring ito ay panic mode. Panic mode ng mga politikong sangkot na nasa kapangyarihan.
sa ngayon na ang isang sandata nila ay maghain ng kaso. Yung mga na-administrasyon etong mga pulpulitikang ito na maghain ng kaso sa mga Marines na kesyo cyber libel daw. Totoo nga eh. 'Di ba? Kapag cyber libel, ibig sabihin kasinungalingan ang binibintang ng ibig sabihin ng mga Marines, 'di ba? Kaso katotohanan yung mga Marines, totoo ang ebidensya, totoo ang pinagsasabi. Masa-cyber libel ba nila 'yon? 'Di ba? Kaya nga ayaw yan ni ayaw yan ni paimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Kasi diyan po lalabas ang katotohanan. Tapos yung mga cyber libel na yan, nako, ibabasura na lang ng korte yan. Sa totoo lang. Kahit saang mang korte magpunta yan, basura yan. Kasi kasinungalingan lang ang cyber libel na pinataw nila. Nasa totoo ang mga Marines. Kaya nga, sige, bring it on para doon din nila lumabas ang katotohanan at sumabulat ang ebidensyang matitibay. 'Di ba? Sa sa pagdinig kung saan sa korte nga pa talaga umabot. Daming pangalang lumitaw sa panayam ni Banat Bay sa mga ex-18 Marines na ito. Yung mga number 1 na kumupuligsa at talagang naghahamak na talagang gustong impeach si Vice President Inday Sara. Sila yun. Yung mga number 1 na nagpapa-interview sa mainstream media. 'Di ba? Sila yung mga sinungaling na nagpapa-interview sa mainstream media na halata namang kakampi ng mainstream media ay mga bayaran. Mga kumuha at kumubra ng male-maleta. Kumubra ng paper bag, kumubra ng envelope na laman, puro milyon ng pera. Kaya nakesyo nasa panig daw sila ng paglaban ng korupsyon, pero kumukubra ng pera kahit lumalaban sila ng korupsyon. Yan kasi ang kasinungalingan nila. Kumukubra ng korupsyon pero sinasabi nila na laban daw sila sa korupsyon. Ano yung mga pinagkukuha nila? Pinagtatanggap nila sa mga 18 Marines na nag-deliver para sa kanila na masasabi nilang anti-corruption daw sila. Samantalang talagang napakasinungaling, 'di ba? Yun. Talagang mga gunggong ito, mga politiko na mga nabanggit na ito. Ubod ng mga sinungaling sa taong bayan. Sindikato talaga ng mga linta na umuubo sa enerhiya ng kaban na masasabi nating power ng bansang Pilipinas. Kumbaga yung pera, pagpalagay natin, yung pera ay isang dugo ng bansang ito na may mga linta na sumisipsip sa dugo na masasabi natin, yun yung pera. Talagang maihambing mo sila sa mga linta yung mga politiko na yan. Kaya masasabi nating, excuse me, nabubuhay na lang sila sa pera na kinukurakot nila, na hindi na sila nakonsensya sa mga darating na henerasyon. At imagine, di ba? Kapag napatunayan kasi, yung mga politiko na yan na talagang silang naging kawatan at tumanggap ng maleta, damay ang pamilya nila dahil pangalan nila ang nakasalalay dito. Sa totoo lang, pangalan nila ang nakasalalay dito. Kung nakuha man nila ang pera at hindi na maibalik, sana maibalik, mas maganda. Pero kung hindi man maibalik, karangalan ng pangalan nila ang sirang-sira dito. Pilit nilang winawasak at niyuyurak ang pagkatao ni Inday Sara na gustong-gusto nilang ma-impeach. Yung pala, sila rin pala ang may kagagawa ng paghina ng enerhiya ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng ating bansa na maihambing mo sa pera talaga. Diba? Kaya po, bago po ang lahat, I welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Hey,
Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Saldi kaya nyo nilalaglag na si Saldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Ano masasabi nyo dun? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Eh, tinanggap na rin po namin. Kaya po nakakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung kwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa kwan namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero, naging sapat pa rin yun sa amin. Kahit sa malit na halaga, malaki na yun sa amin. So, hindi na buo ni Saldi ko. Opo. Ito si Saldi ko, may pera pandemanda sa akin. Hindi mo lang binayaran ng buo itong mga ito. Ikaw talaga, oh. So may utang pa pala po sa inyo si Mr. Saldico. Oo, may panahon siya magbayad ng abogado laban sa akin, pero Tapos di mo sweldo. pambira ka, Saldi ko. Pero eto boss, regarding pa rin ito sa sa mga pera-pera na yan. Kasi media personalities, nasabi nyo kanina na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, o pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano bang format ninyo? Government official, O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto sa Sino po? Simula ng umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So, sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Ito lang, no, sa totoo lang, ito yung talagang inipon talaga yung mga kinurap nilang pera. Inipon nila ng inipon. Tapos hanggang sa may pinagbabawal na AX, ayuda, pinagbabawal, di ba? Kaya nga wala sa batas yan. Pero yan yung mga pinamigay. Yan yung mga perang pinamigay. Bukod pa sa pinamigay sa mga politiko at pinamigay pa sa mga sa mga tao na illegal nga. Pero sa totoo lang, itong pera na to, napakalaki. Kalat di ba? Kalat na kalat. Pero, 3 taon, inipon ng inipon hanggang sa pagdating ng eleksyon, imagine yung mga entertainer nila dyan sa pagkakandidato, dyan sa meeting de avance, tumanggap ng mga milyon, lalong-lalo na kay Andrew E. 68 million. O, di ba? Talagang galante ang mga administrasyon noon. Etong sa 3 years na to, galanting-galante dahil hindi sa kanila ang perang pinamimigay nila. Hindi nila pinaghirapan eh. Kawawa ang taong bayan. Taong bayan na nagsakripisyo sa pera na yan. Tapos taong bayan pa ang magugutom na mababaliwala. Sana, sa susunod na administrasyon, maibalik lahat yan. Kung hindi pa nila maubos, talagang inubos na nila kasi sa pangandidato, halos maubos na rin talaga eh. Naipamigay na eh. Paano pa may babalik? Di ba? Maaaring may naitago sila. Yun lang. Ito na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin kay dating Speaker. Speaker Romualdez. Meron mo pong iba? Na Yung regular, doon man tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular ba yan? to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din gaano kadalas ang pag-deliver doon at Kailan ilang nagsimula? beses at kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay Speaker, siya na po okay. partida ni
Malamang sa mga ibang mga ibang Marines na nagdi-deliver, malamang doon hindi sila kay BBM pero yung tao ni BBM. Yan, may makapagsasabi niyan. 'Di ba imagine nga 100 silang Marines, hindi pa lumalantad. Doon sa mga 'yon, bukod pa kay Gutesa, si Gutesa talagang nabanggit niya eh. Nabanggit niya si PBBM tsaka si Romualdez eh, na talagang nag-deliver. Kaya mas malakas yung rin, nakasama ni Gutesa, na mga Marines din. Baka mas malakas din yun, bukod sa kay Gutesa, mas malakas yung kay Gutesa. BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala pa dito. wala dito. Oh, yun nga. Tama po ba kasi Meron. kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas, na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. Yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apa. Na tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay kay Speaker Malakas, Romualdez, di ba? may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung Mayor Duma po. Sa 42. Wala, may picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Malakas ang Ano po, ebidensya. nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag nag-deliver po. Okay. Pindutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng diniliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko dyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, Dinumog sila ng politiko, no? Parang tipong lang ba yung alam niyo ba yung namimigay lang ng ng mga regalo? Parang ganun lang, di ba? O kaya nagko-contribute ng parang nagbabalot lang ng pagkain para tayo pumupunta sa handaan. Pagkatapos Sharon, parang mga Sharon Cuneta rin ang dating ng mga to eh. Nagbabalot ng pagkain. Paglabas ng bahay may dala-dala ng paper bag. Balot-balot ng mga pagkain na hinanda. Pero itong mga politikong to, iba eh. Pera-pera, milyon-milyon ang dala sa pamamagitan ng paper bag. Paglabas ng townhouse na yun. Grabe, di ba? Ang yayaman. kami pong nagdala yan galing sa Horizon. Pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila dyan? Sinong nila? Sino-sino itong mga tao? Sino-sino Marami sila po yun? dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang Yung naalala mga iba? ninyo? Oo. Sa akin nakita ko dalawang Dapat. bisis si Senator, si Kong Dilima po. Dalawang Kaya, bisis ko siya nakita. Nako, yan nga. Yan na nga yung sinasabi ko yan yung number one na tumutulig sa kay Inday Sara. Yang saba na yan, hindi lang pala sabang binabalot mo pinuwi mo Pati pera talaga. Ang laki-laki ng pera. Kaya nga siguro, bayad tong mga to para sa pag-iimbestiga at pag-impeach kay Inday Sara. Yan nga. Hindi pa siya congresswoman yan. Pero nakatanggap na ng malaking pera. Nakapag-uwi na ng paper bag na laman ay pera. Bitbit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bitbit mismo. Siya mismo yung bumitbit. Ano? Boss, May linawin lang natin ebidensya kasi yan. ito nakikita namin sa Sigurado. social media, itinanggi ni Dilima. So gusto namin marinig sa inyo mismo sinungaling na pa. si Congressman Dilima ay nakita nyo na may bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ata siya congressman. No. Hindi pa.
Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood niyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko ito diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sir, yung may... Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Hindi. Mukhang nga inis si Di ba? Oo. Sino pa? Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Mm, Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga naman tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Yun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Kaya nga, itong interview na to talagang direct to the point no? Talagang pinapangalanan na nila yung mga politiko mga sinungaling naman talaga Grabe. Talagang, kumbaga sukul na Di ba? Pero may panlaban talaga sila. Ang pag-aahain nila ng kaso na cyber libel. Loko-loko. Si ano lang talagang mamatigas Yang si Laila de Lima tsaka si Trillanes talaga Pero etong si Tuta Soto, nagdi-deny din kasi nungalingan din. May pagka-komedyante, dinala niya lang sa komedyante na in-interview siya. Akala niya nasa Itbulaga pa siya. Kaya yung Itbulaga na yan, dapat wag niyo nang panoorin yan Puro ka-plastikan lang yung pinaggagawa nila dyan. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Ako na sir, magano na kasi minsan ginawa niyang Itbulaga Ah. Ang ganun sir, nung ako yung diyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir may elevator paakyat. So, pagdating nila, ginaid ko, tapos, Imagine, di ba? Etong taong Marines na to, etong taong yung Marines na yan, magsasalita ba yan laban kay Tuta Soto? Samantalang si Tuta Soto napakalaking tao. Magsisinungaling ka lang para labanan ng isang malaking tao. Di ba? Yan. Talagang totoo yan. Talagang straight to the point. Pinangalanan. Talaga si Tuta Soto talaga. bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Andali, sino itong boss? Si Saldico? Ah, Sino yung boss? si boss Saldi ko po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator, tapos kasabay niya, paakyat. Tapos yung malita, kasabay rin po. Pero sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero, Okay. Building ni ito pong building na to kay talaga, confirm. Kay Senator Soto. Opo, kasi nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko alam sir. Hindi kasi ang ginagawa niya Itbulaga Oo. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa Kalokohan nila sa Itbulaga, tinadala niya sa Senado. Dami nilang kalokohan yan sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Bulaga ron. Pero sa akin naman, Nambubulaga. hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay doon sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yun? Ay, yun lang. Nagyari tayo dyan. So sino naman yung tayo kumuha? Baka may ibang nakakuha nun. Di ba? Nagtatanong lang. Kung nasa tamang talagang taguan na, naka-sealed na. Di ba? Naka-sealed na. Kumbaga, kung ganun. Bucor. Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula doon sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor?
Hindi ko po alam sigurado kung sa galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, I mean, saan mo kinuha? Bali, diniliver po, sir, ng dalawang sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium Hindi, na- paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Mm, Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, ay yung mga dalawang sasakyan, sir. so, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa... Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na Actually sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 Horizon. Saka may mga iba pa kami mga kasamahan, sir. Tulad nila... pero isang beses lang to? Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din sir. Yun Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes sir. So wala namang pag pinagdeliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun sir. Siguro nung pagkatapos ng ibang araw, yun ang deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinagdeliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, Kaya pala, yung mga talagang, pag yung bangko nga ay mag-aati ng pera eh. May mga decaliber pang sandata, tapos mga security, di ba? Malamang sa malamang, hindi yun, na yung mga hinahire ng mga bangko, hindi basta-basta mga security guard lang yun. Yun yung mga sundalo rin at mga marines. Malamang sa malamang. Dahil matitibay ang mga yan at alam na nila kung ano yung protocol. Kapag meron silang dinadala na isang bagay na mahalaga, may mga SOP pa yung mga yan. Talagang maingat. Kaya eto siguro ang mga marines ang kinuha ni Saldico eh. Dahil mga maiingat din sa mga bagay itong mga to. Kapag nagdi-deliver sila ng mali-maleta. Di ba? Parang safety talaga. Para makakapunta sa destinasyon, yung mga pera. nung dineliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tixay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kapats ko din. Malaking ebidensya rin to eh. Pagka tinanong tong marine na to. Kung saan yung bahay ni Trillanes, kung saan siya tumutuloy. Yun lang. Etong si Trillanes, baka mautak to eh. Todo talaga sinungaling to. Baka lumipat na ng ibang bahay. Di ba? Pinatagal pa nila ng pinatagal. Ang talagang napaka-modus ng Blue Ribbon na to na chairman si Lacson. Pinatagal niya ng pinatagal. Hanggang sa malusaw yung mga ebidensya na tatama sa mga akusadong politiko na yan. Hindi niya inimbestigahan talaga hanggang ngayon. Hindi pa iimbestigahan. Dahil nga, para makapaganda yung mga politiko na yung mga ebidensyang pera ay mailipat sa ibang bangko. O kaya, may kalat na. O kung saan na mapupunta. Maaaring may pangalan na sa ibang anak nila, sa asawa nila, maibigay na sa bank account na iba ng anak nila. Lusaw na, di ba?
Kaya diskarte ng Blue Ribbon chairman na si Lacson, talagang ganun ang ginawa. Niya dinedelay niya o kaya hindi niya inimbestigahan para nga naman makapaganda yung mga buhayang politiko na nakatanggap ng pera. Kumaga alert na to. Ibig sabihin, oh, nadamay ka. O ayusin mo na yung ebidensya. Alisin mo na dyan. Kung ano yung pwede mong alisin dyan at ilipat mo na. Mautak, di ba? Ganun yun. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Nung panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sally Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media sa sir, siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike. Yes, sir. Bali ako yung nandun una sir, 2024, andun ako. Si Joey De Guzman. Yes po, nung nalipat ako sa team ni Madam, ni Maylin Arco, Kaptaber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin sir. Activity ng saan, ihalid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila sir, hindi ko lang muna banggitin kasi nasa private individual, wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po namin dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po sir, dinimanda naiinis sa kami lahat? sir eh. Ha? Kaya nga po sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So talagang matindi talaga kasi nawalingan din. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po kasi pagka medium maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 M. 5 to 10 5 to 10 M. M? Kaya pala kumandidato pa to ng Caloocan di ba? Kasi may pera. Meron siyang panggasto sa pagkakakandidato niya. Malaki-laki rin yung nakuha niya, di ba? Kaya pala nakapagkandidato pa dahil may pondo siya ng pera. Yun yung ginamit niya siguro sa pagkandidato niya. Yung pera na natanggap niya. Kalaki yung paper bag. Malaki. Hindi yung maliit. Oo. Makapal Sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap sinungaling ni Trillanes. Minsan nga sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit Sa bigat, pa. napupunit. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala Bukod talaga sa ito si bigat. Trillanes ha. Sinungaling dami. po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Pero mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako, nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Binawasan ng ranggo. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya, huwag niyang sabihin na, bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na
Yung mga magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor doon sa hotel. Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemand na Siyempre, kami. ano po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yun. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Yun. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Ay, Trillanes. si Sir, ano? di ba, may nasabi, nagsalita na ba si... Sige. May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Sir, Quezon City matindi po. to. Sa bahay niya mismo. Sa pato talagang pinahiya niya si Inday Sara. Si Vice President Inday Sara. Yan sa appropriation sa DepEd, di ba? Yan sa Kongreso. Talagang hinayaan niya ng talagang siya yung committee chairman ng appropriation Isa rin siya sa dalawa sila ni Saldico. Hinayaan niya lang magsalita si Franz Castro, talagang hinayaan ng iniya. Kaya nga sabi nga ni Senador Marcoleta noon nawala na raw yung dating tradisyon ng Kongreso na dapat hinayaan at ginagalang ang mga resource person na lalo na yung mga secretary. Di ba? Nawawala yung tradisyon ng Kongreso. Binastos nila ang tradisyon ng Kongreso. Binabastos nila ang institusyon ng Kongreso. Winasak na nila. Isa yan. Si Kimbo ang nagwawasak. Binalahura niya yung tradisyon ng Kongreso. Paleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro, kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun nililipat na rin doon sa ibang Laki pala. Di kaya doon sa... Di ba? Grabe. Ang laki na nakuha. Tapos biglang nawala Hindi na sumusumulpot Kaya nung hinahabol siya ng mga mainstream media, interviewin, dahil sa unang pumutok yan sa Bicam na yan sa sila pang chairperson. Umiwas Talaga tumakbo sa loob ng van at hindi na nagpa-interview. Lalo rin to si Grace Poe. Nung kinakausap na ng mainstream media, walang masabi. Namutla. Si Grace Poe, namutla. Talagang hindi makapagsalita. Hindi mabanggit. Kasabwat. Di ba? Si Grace Poe, si Saldico, si Kimbo. Yung mga yan. loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado, pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romaldes. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang, tapos hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May idea kayo doon? Meron kaya? Experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, So, sa ano ba yan? parang hindi nyo naman alam kung para
malamang yung 999, 777 na binabanggit ni sa mayor ng Baguio, isa rin yun sa talagang dinistribute. Kumbaga, yung pera nyo na hinahatid ng Marines, na mga pera na yan, yun, napunta na sa X, Kupad, Ayuda. Yun, kasi confidential yung ginagawa nila sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila. Hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganun talaga. Tama. Oo. Hindi nga, Kasi yung iba talaga Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. Oo. Dapat lang. Ayan po, no? Inyo pong napanood at ating napakinggan ang balitaktakan ni Banat Bay sa pag-interview sa mga 18 ex-Marines na magigiting at masasabi natin mga bayani na talagang hindi biro ang pinasok nila. Sa trabaho pa lang, hindi na biro. Pero yung pagsasambulat ng mga nalalaman nila, mas lalong hindi biro. Talagang, kumbaga syempre, malamang sa malamang, sa buhay nila ang nakasalalay. Hindi natin masasabi kasi sindikato na nga tong corruption na to sindikato na. Hindi lang sa sa loob ng DPWH Kalat na kalat. Umabot pa sa Senado at umabot pa sa Malacanang ang corruption na talagang tatagos at talagang napupuntirya ng mga ebidensya. Diba? Kaya yan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.